Hello guys, time check is 11:38 AM. So, taghali na rin, no? So, kumusta kayo mga idol? Ating mga masugid na mga viewers, yung ating mga silent viewers at saka mga kumusta kayo? Lalo na ang ating, syempre, ang ating mga solid viewers, no? At solid ka-wonders. Yung mga solid ka-wonders, ito yung mga taong walang mga butas na talagang subscriber na, follower na, at the same time, viewers pa. Okay? So, sila yung mga nagla-likes ng ating mga videos, no? So, kindly, paki-likes itong ating video, guys, and then share, no, para maraming makapanood, para tumaas naman ang views natin. At the same time, subscribe dun sa mga hindi pa nagsasubscribe. Okay? Good morning to you, no, to all of you guys. Special mention to our OFW scattered around the world. Shout out sa inyong lahat, guys, and then ingat po kayo palagi dahil wala po tayong ibang binimiti sa buhay na ma-achieve ninyo yung inyong mga dreams, ma-fulfill ninyo yung mga dreams pala ninyo, at the same time matapos ninyo yung inyong mga kontrata sa magandang in smooth ways, no? And then makapag-uwi kayo sa ating bansa, at the same time sama-sama na naman kayo sa inyong pamilya. Okay? So we are so much proud of you guys, okay, mga OFWs natin. Ating mga men and women in uniform, no? Thank you so much for carrying our sa ating YouTube channel, Wonders Motovlog TV. Maraming salamat pag nadaan sa inyong wall ang ating please likes and share. Okay? So to those our brethren and men sa ating mga kapulisan, men and women, no, na hindi pa nakapag-subscribe, hindi naman magiging isang kaanuhan sa inyo na i-subscribe ninyo ang Wonders Motovlog TV. Okay? Dahil kayo dito yung ating mga special mention, kayo yung ating sina-shout out ko kayo everyday, no? And then to those our friends also scattered around these nations, ating mga relatives, shout out sa inyong lahat, hi to every one of you. And then sa ating mga kadugo, no? Kumusta ka mo? And then lalo na dito sa Samar, no? Shout out muna natin mga taga Samar noon, okay? Shout out buong Samar, no? Nakasbalugan, Basay hanggang eastern, western, northern, and then southern. Mayroon pa southern Samar. Mayroon, no? Northern, western, eastern. Okay? Ang este kasi may parang paitin ang salita nun. Saan ka pupunta? So I miss Samar, no? Because Samar is my diyan ako lumaki. Okay? Diyan kami nagkaroon ng isip, nagkaroon ng buhay na ito, at doon ko rin nakilala ang ating Panginoon sa Samar. Okay? So shout out, special mention also to my pastor, bishop na ngayon, Rodriguez, okay, and then pastora, and then ang kabuang samahan na Church of Christ is King. Okay, shout out sa inyong lahat. Okay, salamat mga kapatiran, kung mga Kristiyanos, na kayo ay isa sa mga ng ating mundo, nagiging isa kayong ilaw. Okay? So hindi man tayo nagiging aktibo dito sa ating pero to be honest, hindi naman tayo gumagawa ng mga
ikakagalit ng ating Panginoon. Kaya may nakita ko dito. Guys, sandali guys, no? Assalamualaikum. Yun. Pinulong ko na yung ano. So yung guys, no, nasa na tayo? Tapos na ba tayo sa shoutouting? Okay. Parang hindi, nasa shoutout portion pa lang pala tayo. So sina-shoutout natin kanina, di ba, yung Samar, no? And then tawid tayo ng Liti. Okay? Shoutout sa mga Liti News dyan, no? Mag-comment kayo dito kung saan ayon kayong mapatanggal sino ba ito? Yung Speaker of the House na isang ano sa Liti. Okay? Representative. Guys, ganito yung gagawin natin. I-comment ninyo kung saan ayon kayo. Oo, yes, or no. Okay? And then explain why. Okay? So, ganun lang. Wala tayong babalansihin natin kahit ako'y galit dyan sa mga Romualdez na yan, no? Dahil unang-una talaga namang mga rap ko. At saka mga magko. Ang mga yan. Okay, talagang may lahat ng mayroong hangganan. Okay? So nagkakaisa ang mga retired general natin, no, police and then AFP na sobra na. Okay? Kasi alam nyo guys, sa totoo lang, nakakahiya man na malaking tiwala ko kay Marcos. Okay? Dahil ang binasihan ko talaga dyan yung tatay. Okay? Ano man ang mga sinasabi nila tungkol kay Marcos Sr. Okay? Basta ang naramdaman ko katahimikan, talagang naniwala ko. Okay? Pero ang nagpasama dyan talaga itong mga nasa ni Marcos. Okay?
So, hindi naman ano yan, hindi naman ngayon lang, noong pa man, nung kapanahonan pa na Madam Imelda, o yung kapatid niyang si Kukoy, nanggugulo ng kay Marcos. Nagbibigay na ng masamang amoy kay Marcos yun. Ito rin, ngayon, itong si Martin, tambalos-los, no? So, kahit man nakailitin nyo, ikinahihiya ko yung gagong yun. Sa totoo lang. Dahil walang magandang ibinigay sa bansang Pilipinas o kumbaga sa lahat ng mga mamamayang Pilipino. Puro kaplastikan ang lahat, mamimigay ng ayuda pero hindi niya pera yun, guys. Okay? At hindi niya trabaho yun. Malinaw yun. So yun ang isang ipinunto ng mga retired general, nagbigay yan ng open letter sa kanya. Nandin sana. Okay? Magkaroon ng katuparan. Kasi bigyan naman natin ng hustisya itong ating bansa. Hindi yung magpapayaman kayo and then ang inyong mga pinagdaanan, ayun, naggulahod sa gutom, sa hirap, gapang. Okay? So, nga. So, yung mga pa, bangag din ang puto. Yung mga hindi po ngayon function o trabaho ni mga mo yung makalapit man lang siya doon, hindi po pwede. Ayon po sa ating batas. Ngunit, pwede po sa kanila. Okay? So, tapos na ba tayo doon sa shoutout portion? Hindi ba? Babalik tayo sa shoutout portion muna. Okay? Yun, shoutout din sa ating mga kaibigan dyan sa Davao, no? Mga Davaoin nyo, mga Cebuano diha, no? Diyan sa Cebu, no? Mayong udto sa inyong tanan. Okay? Shoutout sa inyong lahat din. At sa mga ating mga brother and sister na mga Muslims, hindi man ko marunong mag-Muslim pero maayong udto sa inyong tanan, guys. Okay? Binabati ko kayo ng pagbating mga kapayapaan and then pag-ibig ng ating pinaniniwalaang Diyos ay nasa bawat isa sa atin. Hindi man tayo magkakaparehas ng pananampalataya at paniniwala, pero iisa ang ating pinanggalingan. Okay? We have the same color of blood and then we know that we are brothers and sisters. Okay? So, ingat po kayo, mga brother and sisters kong mga Muslims. Ito si Kawanders. Okay? Sana suportahan ninyo ako diha sa Mindanao. Okay? Para makatabang sabta doon sa mga nanghinglanon. Nanglanog tabang. Itong mga taong nagutom na. No, na luoy kayo. Kaya tabangan kung sab ninyo na makuan. Mamonetize na. Okay? Subscribe to my YouTube channel, please. Okay? And then likes also my videos. And then i-tick nyo yung all doon sa notification bell para lahat ng mga bagong mga gagawin nating videos ay palagi kayong nanonotify. So, yun. Isa pa. So guys, money. No, this is the reality in the Philippines today. No? Hoping na yung pagpanalo ni Presidente Ronald, yung bagong presidente ngayon na nanalo, no, sa Amerika. Congratulations, sir. Okay? Kaibigan ng Pangulong Duterte din yun. Okay, hoping na God will bless you more, okay, and safety for every minute area of your life. Okay? Yun, no guys, lahat ng mga leaders in China, leaders ng Russia, those powerful leaders nation, shout out sa inyo na. Shout out you in the name of Wonders Motovlog TV.
Okay. Maraming Pilipino na scattered sa buong mundo. And then, what we do now is, magano tayo? Sama ni, kanang atong huyag-huyagon kini mga nangyayari karon sa ating itong tuwadkom sa mga kita mo, alam nyo guys, hindi ko alam kung kailan yung parang mga kandila ng mga nalusaw na, yung palusaw, yung pakiramdam nitong mga tuwadkom, mga buang ng mga hayop na to. Sa totoo lang, alam nyo kung bakit hindi kayo narirespeto ng mga tao, lalo na yung nagpapalamon sa inyong mga animal kayo. Dahil ang mga ginagawa nyo, puro lang hindi nababatay sa ayon ng kagustuhan ng mga taong bayan. Hindi po yun ang pinaka-problem natin. Let us focus to the reality of our problem in this nation. Ang problema dito, yung presidente, kulang sa diskarte, wala po talagang alam sa liderato, no? And then, natural, ako isang general, mag-object po yung mind ko na, boss, hindi po pwede yung ginagawa. Hindi ko rin masabi sa iyan dahil pag iinitan mo ako. Ngayon, nasa kanila na yan. Okay? Magkaisa kayo dahil isa naman ang lahi ninyo kayo bilang isang tagapagpantay ng ating bayan. Kayo yung mag-oppose once na hindi natatama para maikukorek natin. Sino magkukorek niyan? Kasalanan din naman ng tao niyan kasi nga pinapanalo natin. Okay? So, mag-abang naman tayo ng 6 years. Wala na, tutong na lang talaga matitira sa ating bansa. Tutong. Okay? Dito sa taong ito, nagbenta tayo ng gold. Yung mga gold reserve natin, ito tayo ay nag-iipon ng mga ginto. Magbinta tayo without any further reason why and where the money, at saka ang pinakano doon, nasaan na yung pera na pinagbintahan. Okay? Laki ng utang natin, nangutang tayo, ang budget ng bansa ay mas malaki pa sa kinikita ng ating bansa. So yung kalukuhan yun, that's a very foolish thinking or foolish leadership. Okay? Even I'm not a college graduate, hindi ako nagtapos ng kolehiyo. Okay? Tatalunin ko ba yan sa talas ng You know why? Because it's only God can give us real knowledge. And kung hindi yung iyong kaisipan, bakit ka naman tumakbo bilang presidente na hindi mo naman kakayanin? Yung gauge of your brain is not enough, okay, to offer it and to become a leader in this bullshit nation. Okay? Bullshit nation because imagine mo, nagtatawanan tayo ng Vietnam, ang ganda ng kanilang ekonomiya, while Philippines na matatalinong tao,
naging busabos ang mga leader, magnanakaw itong mga nahalal natin, ayun, yun ang pinaka masama doon. Ayun guys, no? Yun ang isang sa mga kinaanuhan natin, no? And then, itong itong lang henerasyon na pinaka-worst na henerasyon ng ating bansa, no? Pwede natin matawag na pinaka-worst president naman itong humandel ng naging presidente ng Pilipinas, natural. Kasama din itong mga representative natin dahil ang House Speaker ay pinsan lang ng first cousin ng presidenteng Bangag, no? Kaya panay ang kurap naman ring naman yun mabigay ng pera na hindi niya atas sa kanyang sarili bilang isang speaker. Ang mamigay ng pera, mga nang ayuda. Okay? So, di ba, makapal ang mukha, malinaw, makapal ang mukha. Okay? Dahil kung hindi makapal ang mukha, hindi mo gagawin yun. Bakit? Magkakaroon ka ng hiya, yung medyo may hiya ka manta doon sa mga sa Marnon, sa mga Litinyo, may hiya ka. Bakit? Dahil alam mo namang hindi mo pera, lalo na hindi mo pera. Okay? Pero pag mamigay ka, parang sayong, parang sa bulsa mo nang galing yung mga pera, Kaya dapat ka talagang tanggalin, hindi lang, kung akong masusunod, hindi lang tanggal ang dapat niyan. Ibitin niyang patiwarik, isama ang mga pamilya lahat, Hanggang third generation siguro. And then, lipulin lahat yan sila. Pag nalipol na yan, magiging isang history ng bansang Pilipinas na dito mayroong mga kurap na mga tao, linipol silang lahat. Walang itinira hanggang third generation. That's the reason why na itong bansang Pilipinas na ito ay umangat at umanda ngayon. Bakit? Ayun po, may history. Ayun, pumasok po kayo sa building na yan, andyan yung history. At dyan po niyo makikita kung sino yung mga kurap na mga tao na pinagbibitin, hanggang sa sila'y nalipol. Nang naubos na yung mga kurap, apelido sa sama natin itong mga Abante, itong pastor na palabas-labas ang dila, Ito sino pa? Yan yung Adwano, NPE ang mga yan. Okay? So, Bungkayo Brigade, So, dapat yan, hindi yan mahawak ng yung mga, ayan sila, si Raulo, Manuel si Raulo, Dapat yun ay mga pinagbibitin niyang patiwarik. Tapos gagawa tayo ng museum na nandun yung history. Why Philippines are improved and why Philippines #1 nation today in Asia. Okay? Andun yung history. It because all mga barriers, mga loko-loko sa bansang ito ay pinaglilipol. Okay? Mayroong isang grupo na walang ibang ginawa kundi yun lang ang tagalipol. Baka ako mag-apply ako noon. Ang sarap kasi yung pumatay na mga tao ng mga siraulo. Napakasarap talaga. Kaya kasi that's the only
the only yun lang ang paraan para this nation babangon ito. Pag wala nang corrupt dito sa ating bansa, okay, wala na mga pusher, wala na mga drug lord, ano na ito? Bubulusok na ito pataas. Bubulusok pataas, no? Bubulusok pababa yun. So, ano na ito? Going up na ito. And then, may babalik sa atin ang karangalan bilang maunlad na bansa. Ang respeto ng mga Asyano ay maibabalik sa atin. At ang makikinabang nito yung ating mga susunod na mga henerasyon. Hindi man natin na kamtan, hindi man natin na dama yung victory na ating minimiti ay mapapakinabangan naman ng susunod na henerasyon. Walang masama doon, no? Walang masama doon. Wish lang natin na lahat ng mga magnanakaw, lahat ng mga masasamang tao sa ating bansa ay malipol. At ako, yun ang aking panalangin. Okay? Na malipol silang lahat. Para hanggang sa third generation nila. Kasi may second generation, ako, mag-aatim pa yun hanggang sa third generation. Lolo ko mayaman noon dahil nagnakaw sa nakaw din tayo. Okay? Ubusin na natin sila hanggang sa third generation. Okay? And then, ilagay natin sa isang museum, ito mga pamilyang ito yung mga magnanakaw sa kaban ng ating bayan, ng bansang Pilipinas. Okay? Ang ninakaw nito, ilalagay natin yung amount. Kung 20 pamilya sila, hindi kaano karaming pera por Diyos Santo, no? So, ganun ang guys, dapat gawin natin in order na makamit natin yung pagbalik ng biyaya ng Diyos sa bansang Pilipinas. Okay? Malaki-laking museo yun, no? Doon pala, kikita na yun. Dahil siyempre may entrance sa pagpasok, no? At tingnan nga natin kung ang mga bagong mga henerasyon, mga dadayo dito. Punta natin yung museum para makita natin yung mga apelidong mga magnanakaw. Okay? So, nakalagay. Welcome. Reason why they are, bring to purgatory this mga family due to nagnakaw. So, napatunayan ito na sila nagnakaw ng ganito kalaking halaga. Kaya makikilala sila sa buong mundo. Okay? Ito pala, talaga, i-arrange yung mga pamilya. Ito pamilya. Bigyan lang natin sila ng upuan. Kunwari, nag-upo. Kunwari, ayan. So, yun guys. Di ba ang ganda? So, yun lang na mababalik natin yung dignidad ng ating, ang ating bansa. Tsaka yung mga gumawa naman ng maganda, katulad, kina Pangulong Duterte, no? Rodrigo Roa Duterte. Ano ang ginagawa ngayon ng mga demonyong mga tao? Hinaharap sa salamin at linagyan ng kasalanan. Okay? Alam niyo yung mga Judas, wala po talagang mapapatunguhan yan. Okay? Dahil maraming buhay na Pilipino na nakaranas ng katahimikan ng kahit noong kapanahunan ni Pangulong Duterte, mayroong kagutuman na nangyayari dito sa bansang Pilipinas, ay sa buong mundo, dahil nagka-COVID, no?
na siyempre ang ating Pangulo dahil yun ay ano, um, questionably, no? Questionably, dapat hinayaan nila yung mga bansang na maniwala man kahit wala o hindi. Nasa inyo na yon. Dapat ganon, may kalayaan. Hindi yung idideklara nila na buong mundo. Kaya pag pumunta ka noon, pumasyal ka sa mga hospital noong araw, guys, at saka sa mga kakalsadahan, naka-block yung mga pulis, mayroon silang mga hinaharang dyan. Tapos ang mga ospital, para mga naka-astronaut yung mga gagong putak. Totoo lang yung masunurin din ang ating Pangulo. Okay? Dumidiskarte ang Pangulo ng discarding pangmasa. Okay? Na i-survive ng Pangulong Duterte yung chaos na nangyari for about 2 years. Okay? Na 2 years, 3 years na suffering. Walang operation ng mga negosyo, walang mga trabaho. Siyempre, hindi naman pwedeng itigil, lalo na we have 120 million Filipinos. Okay? So, yung kakain yun araw-araw, 3 times a day. Okay? So, 65% noon ay sagutin ng gobyerno. Imagine mo sa dami, no? 40%, sabihin natin, 35% lang yung may kapasidad kumain sa sarili nila. Kami guys, no, hindi po kami umaasa sa gobyerno. Okay? Instead na ibigay po sa amin, mayroon na rin po kami pang mga pagkain, bigas. Sa iba na lang ibigay doon sa tamang mga nangangailangan. Okay? Kasi nakakaawa. Pag ang tao walang pambili ng pagkain, nakakaawa. So, hindi pwedeng pigilin ang pagkain. So, napakahirap sa mga oras na yun, no, sa panahon na yun. Ngunit na-survive yun ni Pangulong Duterte. What happened to itong mga mga bungaw ng mga Pilipino, okay, na hinalal ng mga kapwa rin Pilipino para maging isang representante? Anong ginawa nila? Nagbaliktaran ang mga animal. Okay? Nawala yung magandang ginawa ng Pangulong Duterte, pinalitan nila ng mamamatay tao, imbestigahan natin to, dalhin natin sa international court. Okay? Na in fact, malinaw naman na puro mga panggagago lang ang mga ginagawa. Okay? Pera-pera. Kasi kung walang pera-pera dyan, bakit mo pag-aaksayahan yan na hindi naman yan makakapagpabusog yung problemang inyong inaano ngayon, pinag-aabalahan ng pera din. Napakagastos po mag ng mga ganyang mga investigasyon sa mga ganyan, no? Hindi naman kayo korte. Dapat, na natin to, maraming mga nagugutom, bili na lang natin ng bigas sa kanila to. Ang laki ng ginagastos niyan. Okay? Pero dahil nga sila ay may pinangakuan na magkakaroon ng kabang-kabang pera sa kanilang mga bulsa, linulunok nila yung kahiyaan. Hindi nga makatitig sa mata yan. Pustaan tayo kung haharapin ni Pangulong Duterte yan. Hindi makatitig. Itong sino ba ito? Si Fernandez, tagapagsanghan to eh. Okay? Nawala na rin sa wisyo tong hayop na to. Okay? Umabuso, no? Umabuso. Sumubra. Tapos, aring yung mga congressman natin ngayon, no? Mga representative, mga balasubas. Tayo ang nagpapakain sa mga animal na yan, pero tingnan nyo ang ginaganting trabaho nila sa atin. Iisa nagmamando sa kanila, yung kanilang speaker.
na balasubas din. Kaya dapat yun, isama ang mga yan. Okay? Hindi pala, dahil terminus lang yun sila, 3 years lang. No? Huwag na niyong iboto naman para hindi na kayo magsisi. Imagine mo, sa ganda ng ipinakita at trabaho ni Pangulong Duterte sa Pilipinas, ito pa ang ibabalik. Pinakita nila yung mga nanay lang ng mga pumatay. Mukhang mga nanay pa nga lang, mukhang mga adik na eh. How much more yung mga anak, no? Yung mga namatay, yung mga pinatay. Sabihin natin 10 yung kanilang pinakita. Yung mga 10 na yan, ipapalit niyo sa mukha ng dating Pangulo? Ibi! Tabaan sana kayo ng mga kidlat ng mga hayop kayo. Tingnan niyo yung mga magulang. Kailangan mabigyan hostisya. Hostisyahin kung sarap. Sampigain ng dati mayroong ginagawa yung mga nanay ng mga panlaba na pamalo-palo doon. Sarap pagsasampigain talaga. Kasi pinibayaan yung pakalat-kalat yung mga anak, natural, nagtulak siguro mga yon dahil nagugutom na, wala naman kayong, hindi nyo pinaaral ng maayos. Ayun, doon pupunta yun. Din ng mga kapulisan din naman, ng mga magaling dumiskarte dahil sila ay mga pusher, sila yung may mga hawak ng mga droga, may mga hawak din sila ng mga bata-bata. Ayun, tinutudas nila ang kanilang mga tauhan dahil sa laki ng sweldo nilang mawawala once na sila ay na ichuchuk. Ganun lang kasimple mga magulang. Doon sa mga magulang, wala akong irerespeto noon na yung mga pinagsalita nila sa TV. Hindi po ka-respeto mga klaseng magulang. Tapos nakita pa yung mga itsura ng mga napatay. Naku, dapat nga lang talagang patayin eh. Itsura pa lang eh, hindi gagawa ng maganda sa ating bansa. Real talk lang. Okay? Kaya mo pakalat-kalat ang mga yan, edi yung daming magnanakaw dyan sa EDSA, sa mga mga hahablot ng mga bag, manunutok, mga hold up. Yung mga na yan, hanap lang sila ng butas para itapon nila sa dating Pangulo. And that is not good. Okay? Because alam nila sa mga animal na yan na maganda ang performance na nagawa ni Pangulong Duterte. Dahil sa salapi, nagbago ang mga budhi ng mga yan. Sana bumaliktad si Satanas at pagpapatayin isa-isa ang mga yan. Diba? Kung kayo'y natutuwa, mag-comment po kayo dito sa ating YouTube channel, dito sa ating video ito. Okay? Maraming salamat. Patnubayan, nawa kayo ng Diyos, at kung saan man kayo ngayong dako, sana iligtas kayo palagi. At yung mga nabiktima ng mga dilubyo ng bagyo, no, na hanggang ngayon sila ay nakakaramdam pa ng hirap sa kanilang mga buhay, mga minamahal kong kapwa-tao. Ang Diyos ay hindi natutulog. Gagawa ng paraan yun para kayo ay mabigyan ng mga biyaya. Wala tayong maasahan man sa mundong ito dahil nang una kita naman ninyo kung gaano ang mga maglilingkod natin ngayon. Ang dilibyo ay nasa Bicol, mamimigay ng biyaya dito sa Cavite, sa Mindanao, at kapal pa ng mukha na i-represent pa talaga yung sarili sa pamamigay ng na hindi naman sila allowed mamigay ng mga tulong. Okay?
So, tanggapin at huwag po kayong makonsensya, tinanggap ninyo, pera din po yun ng taong bayan. Okay. Nagpapanggap lang ang mga hayop na yun para at least bumango ang kanilang mga mukha, pangalan. Ikisan na po ninyo yan dahil hindi po sila nararapat sa ating lipunan. So yun guys, maraming salamat sa inyong lahat at patnubayan kayo. Ito ang iyong ka-wanderers, lumalaban at bumabatikos sa mga dapat ibatikos. Bye-bye!